dun sa start ng MSC, ESL, WCG, nagkakaroon sila ng communication problem. I'm trying to filter hanggang kaya ko kasi ayokong may Pero yun, may player na minsan na-intimidate si Yawe na parang i-command. And then there are times na paano ba? Teka, ayun, sige Coach Trev. Minsan kasi sa practice kasi parang minsan pag si Yawi naglalaro, walang gana yung players. Yun, kaya siguro doon namin napansin si Dad na bumagay sa kanila. Ayun, oo. Most likely communication issue and yung sa commands. And lagi ko naman tinatry na ayusin internally yung problem. And I'm always telling them na kung ano man sabihin ng mga tao, ako na yung sasalo. However, ang nangyari, ako yung sumalo at saka si Dad or si JP. Pero it's okay. Wala naman sa akin yun. Pero yun lang talaga na parang umabot kami ng regular season. We have to decide kung sino yung lalaro. So it was actually a majority decision. And then, doon nag-start na nagkaroon ng tampuhan. And I understand Yawi's side. I also understand the majority side. So, the coaches and I, we actually talk and decide, sige, once na nagkamali si JP, since siya yung boto ng majority, pero ibabangko natin siya if nagkamali siya. However, nagkaroon ng 11-win streak. And the coaches and players decided na ayaw na lang maputol yung momentum. And then, si Yawe, naintindihan ko yung nararamdaman niya. And it's very valid kasi wala naman din problema sa laro niya. It's just the communication. Then, every week, nag-uusap kami. And I know, pati sa akin, malaki tampo niya. Pero, I'm trying to fix everything internally. Sinasalo ko lahat. Then, yung plano is, sinasabi ko naman sa kanya, you have to be, always ready. But he's doubting himself na baka wala na daw tiwala yung apat. However, nagkaroon sila ng miscommunication doon dahil medyo parang nagkaroon ng tampo si Yawi doon sa apat kasi nga na parang nagkaroon ng majority decision na ipasok si Dad. But I'm trying to tell him na wala namang talagang problema yung apat. It's just, parang sa scrim kasi doon binabase. And, sorry coach. Ayun. So, dun sa scrim data. So, we have numbers and stats and evaluation. And however, that time, nagre-ref parang humihiwalay na si Yawen. Lagi ko sinasabi sa kanya, parang, huwag ka magtampo sa mga kasama mo. And, of course, the other four is they're still trying to reach out. So, yun. Gusto ko lang malaman ng lahat kasi hindi ko na rin nagugustuhan yung parang mga bantang nila sa akin. Parang tinangki ko naman lahat. Ayun. And then, sabi ko naman lagi sa kanya, be ready. Ayun. Mabait naman si Yawen. Lagi siyang naglalaro. Na-appreciate ko yun. And lagi niyang parang sinusubukan lahat para lang maayos. And then, of course, yun nga, nagkaroon lang talaga ng internal problem. And then, last minute came. So, alam naman ni Yawe, anytime papasok siya. It's also like the other teams, like Geek Fam. And then, doon, nakita ko naman, and pinakita naman ng mga players na tiwala. Even the main five, and then sabi ko, tiwala lang. And then, nung una, ayaw niya kasi nga, natatakot siya na baka siya yung magpatalo doon sa last. Pero sabi namin, no regrets. Manalo, matalo, tiwala kami sa'yo. So, ayun, gusto ko lang parating sa mga players ko na ayun, na maayos din. Ganun.
hindi naman laging panalo and